Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Listahan ng mga posibleng maging Board of Directors ng Maharlika Fund isusumite sa September 29. Isusumite kay President Ferdinand Marcos Jr. ngayong September 29 ang listahan ng mga nominadong Board of Directors para sa Maharlika Investment Corporation. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, bubuuin ang corporation ng President at Chief Executive Officer, 2 Board of Directors at 3 Independent Directors. Itinanggi naman ni Diokno ang mga spekulasyon ng pamahalaan na pamahalaan niya ang Maharlika Investment Corporation at iiwan ang Finance Department. Para pag-usapan tungkol sa balitang yan, kasama po natin sina Yeri, Gama at Popoy. Hello! Hello mga patatas. Kamusta ang Maharlika fans? Ay, nako. Eto na naman tayo. Ganda lang pakinggan eh, Maharlika, pero sino yung tinatagal? Tayo. Tayo. Hindi siya Maharlika, dapat mahal kita. Mahal kita. Mahal na kita. Oo, grabe. Ang weird kasi alam naman natin yung budget natin na pinopropose ngayon na medyo under deliberation pa rin sa Congress ay pa rin tawag dito, malaki, tapos uutangin pa yung malaking parte nun, tapos maglalagay tayo ng pondo sa mga ganitong programa. Ito namang hindi ko maintindihan kasi gumagamit sila ng mga magagandang site like investment, ganyan. Pero isa siyang malaking sugal kasi kung marunong ka mag-invest, you know na you only invest money that you are willing to lose. Kasi hindi kagaya dun sa mga nakikita nyo online na mga nagyayayang, bumili kayo ng course ko, tuturuan ko kayo paano mag-invest, na parang akala mo unlimited na kumikita na yung pera. Hindi. Sa investment, may fix na mga pera. Ngayon, para siyang sugal na may matatalo, may mananalo. At yung mga mananalo, yun yung magkakaroon ng malaking balik ng pera nila. Pero, isipin nyo, yung mga matatalo, ibig sabihin, mawawala yung perang ininvest nila dun sa eskema ng investing. Tapos, itong Maharlika Investment Fund ay tawag dito, isang malaking sugal kung tutusin. Kaya hindi siya yung tipong ang lagi lang kasi sinasabi yung gains pero yung risk hindi nila binabanggit. Oo. Sinisikreto nila yung risk dahil pwede talagang dumudumi na naman isip ko Mamaya may gawin na naman sila doon sa funds. Siyempre, investment to, walang kasiguraduhan. Mamaya, yung walang kasiguraduhan na yun, sinabi nila, wala na yung pera kasi natalo. Natalo Diba? Sasabihin nila, di nila kasalanan, ganun talaga ang investing. Saka ito, porket hindi itutukoy nila na sila, investment to, di ba? Magiging Ang dulo rin kasi nito is is yung i-invest mong pera is either sabihin na, mananalo o matatalo. Parang ang dulo pa rin yan. Sugal nga to. magiging transparent ba sila kung ano ng mga projects ang Hindi. Yun ang di natin alam. Sigurado baka hindi maging transparent yan kasi nga risk to So hindi natin alam yung at napakaraming ahensya din ang kukuhanan ng pondo nito Tsaka ang tanong, may mananagot ba kapag pumalpak? Kasi meron nang nangyari before, yung tinatawag na One Malaysia. Sa kotakot-takot ang mga investment yan. At isa sa mga pinag-investan yan ay yung pelikulang The Wolf of Wall Street na produced and directed by Martin Scorsese. Doon napunta yung isa sa mga pera. Tapos yung mga taong nag-invest noon later on kinasuhan dahil nga kumbaga mali yung paggamit nila ng pondo kasi yung sa One Malaysia Development Berhad yung pinaka-head niyan bumili ng yate, nagpa-party, ganyan, tapos yun yan, nag-direct ng nag-produce ng movie
na nanalo naman ng ng Oscars. Oh. Pero yun nga, walang bumalik na investment, puro gastos. Kabig lang. Oo, kumabig lang. And yun yung mga ayaw natin na mangyari. Oo, Kasi- gusto ng bayan. Oo, tsaka yun nga, history is repeating itself. 'Di ba? Masyadong naakit ang tao sa pangako na 20 pesos na bigas, ngayon 50 pesos mahigit. Tapos para hindi pa tumaas ng tumaas, kinap. 'Di ba? Kagaya doon sa una nating report. And then ito yung mga contingency o mga pondo na ayaw nilang masisilip o ma-audit ng normal. Why? So dapat naghihinala na kayo, hindi yung magko-comment kayo sa na inggit ka lang, ganun. Hindi, tanga ka lang. Na, para tayo nauupo. Hindi naman tayo lahat. I mean, aminin natin, may certain number of people lang na attracted doon nakaraan. Pero ngayon nararamdaman nyo na, I mean, come on. Hindi nyo nga may pagtanggol eh. Kahit nga si Kimbo, di nyo may pagtanggol eh. Hindi, kaya ako nasabing oo kasi yun nga, uulit na naman yung history, uutang na naman tayo, at syempre, bakit nyo pinauubra? Huwag nyo nang paubrahin yung mga ganyan. Ay, Sila yung nako. kukubra. Oo, sila naman yung kukubra eh. O, gamitin ng sentido, wag magpapadala sa mabubulaklak na salita. Pag hindi maintindihan, aralin. Wag maging hindi na sapat yung yung hindi na pwedeng dahilan na wala kang alam. Tsaka yung nilabas nilang list, konti lang actually. Konti lang yung nilabas Sa ngayon. nilang list. Oo. Baka mamaya, susunod yan. Yun nga, yung sinasabi natin kanina, Popoy, na sandabakmak na naman na vice presidente. Hindi Ng siya, pipili sila, pero pipili sila, and then lahat yun. Oo. Yun nga eh. Ngayon, sa ngayon, yan pa lang, dalawa pa lang yung board members. Oo. Isang CEO, isang tapos, yun lang, president. Bakit ba nagkaroon ng speculation na si Joknoy yung mamahala dito? Kasi siya ang finance. Tsaka isa siya sa mga nagpo-push nito dati. Mm. Pero ito nga, malamang isa sa mga nakikita kong i-invest na nila dyan is mga properties. Kasi ganun din ang ginawa dun sa One Malaysia. Bumili sila ng mga art, jewelries, mga mga properties sa US. Na ganun din ang ginawa ni Imelda dati, di ba? Ilan yung building na binili niya nun? 4. Oo Sa nga New York. pala. So, yun. So, wag magpapadala kapag sinabi lalo ng mga Marcoses, wag kasi kayo agad-agad naniniwala. Kasi sa 10 sinabi nila, usually 20 doon ang mali. Hindi namin sinasabing masama mag-invest. Pero Yun nga, doubt willing kang Oo. Ito hindi hindi naman sa marami tayong utang eh. Maraming pangangailangan ng Pilipinas. Bakit Uunahin yun. investment? Oo. Baka unahin mo na yung mga classroom, hindi contingency fund. Unahin mo ng ang sektor ng agrikultura, hindi yung confidential funds. Oh, 'Di ba? Ito lang, yung simple lang na pakalsada, yung mga Diba? Oo, lumulubog na naman yung bahay ni Popoy, di pa rin naaayos yung taon na. Ano ba naman 'yan? Lapit na yan, October na. And yes, and merong, di ba ngayon, SKN barangay election. So, umpisahan natin dyan. Iboto yung tamang mga tao. Huwag yung basta-basta pipili ng walang kakayanan o walang malinis na record. At paalala, wala pang di pa start yung campaign period. So, pag may nakita ang mga nakapaskil or medyo nangangamay-ngamay na may nakapost sa social media, alam na. Naalala ko na yung konsehal dati ng libre ng pamiswa eh. Yun lang yung yung parang para masabi pinakain kita one time. One time. Pinalamon lang kita. Tana miswa, tapo ko pa sa yung miswa mo. So, abangan natin yung iba pang happenings iba pang update tungkol dun sa Maharlika Fan sa September 29 ng ang pagpapasa. pagpapasa. Mga pangalan. Titingnan natin kung sino-sino yung mga yan. So, abangan niyo po yan dito lang po sa Wax News. At para po sa mga iba pang balita, sumabaybay lang po kayo dito sa ating social media ng FPS Media NCA sa Facebook at sa YouTube. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli.